Ipinaalam na nga ni Rafael kay Eleazar ang pagbabanta ni Jaime sa kanya at sinabihan niya si Eleazar na huwag muna niya pa uuwiin si Danica dahil hindi pa nila alam kung ano ang susunod na gagawin ng kanyang papa Jaime. Ang sabi ni Eleazar na alam niya ito, kailanman hindi niya minamaliit ang kanyang kuya Jaime. Marami pa itong mga kakampi, mga taong napapaikot ng kanyang kuya Jaime. Ang sabi ni Rafael, pwede sila gamitin ng kanyang papa Jaime para mahanap si Danica at Moises. Kailangan nilang mag-ingat ngayon. Sinabihan ni Eleazar si Rafael na siya ang dapat mag-ingat dahil sa kanyang mga ginagawa. Nasa panganib na ngayon ang kanyang buhay. Alam niya kung ano ang kayang gawin ng kanyang tatay-tatayan. Wala itong sinasanto kahit pamilya. Sinabihan ni Mercedes ang kanyang anak na bibisitahin niya si Rafael mamaya sa kulungan at samahan siya nito. Ngunit ayaw bisitahin ni Justin ang kanyang ama dahil kinamumuhian na niya ito ng gusto ang kanyang ama. Nakiusap si Mercedes kay Justin na kailangan niyang bisitahin ang kanyang ama dahil ama pa rin niya ito. Kailangan ni Rafael ang kanilang suporta. Biglang dumating si Jaime at pinagalitan niya si Mercedes dahil nag-usap na sila nito na hindi na sila magpapakita kay Rafael. Mula ngayon, ilagay sa kanilang isipan na hindi na party si Rafael sa kanilang buhay at siya nang magpapalaki kay Justin. Kailangan sumunod ito sa kanya dahil balang araw, si Justin ang susunod sa mga yapak ni Rafael. May ibang membro ng GSX na tumiwalag na sa grupo dahil ayaw nilang madamay sa kaso ni Roland at gusto nila ng tahimik na buhay at nagalit naman ang gusto si Justin nito. Habang si General Arevalo, binigyan niya ng private army si Jaime upang protektahan ito mula sa kanilang mga kalaban at inutusan pa ni General Arevalo ang kanyang mga tauhan na hanapin nila si Moises at ang kanyang pamilya, pati na si Danica. Patay man o buhay, dalhin ito sa kanila. Pero ang gusto ni Jaime na dalhin sa kanya na buhay si Danica. Ang sabi ni General, dahil pamilya pa rin niya si Danica. Ang sabi ni Jaime, hindi, dahil magagamit pa nila si Danica laban kay Eleazar. Gayunpaman, hindi pwedeng patayin ni Jaime si Eleazar dahil siya ang mapagbintangan nito. Kaya kailangan niyang hanapin si Danica kasi magagamit niya ito para pigilan si Eleazar sa kanyang mga pinaplano. Nagtanong si Divine kung paano niya malalaman kung nasaan sina Danica at Moises. Ang sagot ni Jaime na may mga tao pa siyang mapipiga para malaman niyang kinaroonan ni Danica. Nagtanong ulit si Divine kung sino ito, pero hindi na sumagot si Jaime sa katanungan ni Divine. Ipinaalam kaagad ni Divine kay Rafael na mas lalong hinihigpitan ni Jaime ang kanyang mga private army at hinahanap na ngayon ng mga private army sina Moises at Danica. Nagtanong si Rafael kay Divine kung ano ang kanilang pinaplano. Ang sagot ni Divine hindi niya alam, pero may sinasabi si Jaime na may mapipiga pa siya para magsalita at tinanong niya ito kung sino pero walang nabanggit si Jaime. Natatakot naman si Divine dahil baka siya ang taong pipigain ni Jaime at nalaman na ni Jaime ang kanyang pagtraidor ngunit hindi pa ito sinasabi sa kanya. Pinayuhan ni Rafael si Divine na kailangan niyang mas matatag ngayon para kay Felicia. Si Randy palang tinutukoy ni Jaime na taong mapipiga niya at dinukot na nga niya si Randy at pati na ang asawa nito. Binugbog na nila ng gusto si Randy para magsalita na siya kung saan nila dinala sina Moises at Danica. Ngunit ayaw pa rin ni Randy magsalita. Kaya tinutukan na nga ni Marquez ng baril si Jilay upang patayin niya ito kung magmamatigas pa rin si Randy. Kaya no choice si Randy kundi sabihin sa kanila ang kinaroonan nila Moises at Danica para sa kaligtasan ng kanyang asawa at sasamahan pa niya ito papunta sa kinaroonan nila Danica at Moises. Habang si Rafael ililipat naman siya ng mga pulis sa ibang detention at naghinala tuloy si Rafael ng kanyang papa Jaime ang nagutos nito at pipigay na siya ng kanyang papa Jaime upang magsalita kung saan niya dinala sina Moises at Danica. Ngunit nagkamali si Rafael sa kanyang hinala dahil hindi pala si Jaime ang nagutos sa mga pulis na ilipat siya sa ibang detention at nagalit pa nga si Jaime nung nalaman niya na ililipat si Rafael. Nagtanong naman si Rafael sa pulis kung sinong nagpadala sa kanila. Ang sagot ng pulis na huwag siyang mag-alala dahil pinadala sila ni Presidente Eleazar. Pero wala silang kamalay-malay na sinundan na sila ng mga private army ni Jaime para kunin si Rafael.
At kumilos na nga kaagad ang mga private army ni Jaime. Hinarangan na nila ang sasakyan ng mga pulis at pinagbabaril nila ito. Wala naman laban ang mga pulis dahil sa dami ng mga tauhan ni Jaime. Nagkukunwari si Rafael na nawalan siya ng malay at nung lumapit ang tauhan ni Jaime sa kanya, inagaw niya kaagad ang baril nito. Ngunit habang nag-aagawan sila ay nabaril naman si Rafael. Ngunit nagtagumpay naman si Rafael na makuha niya ang baril at pinatay na niya kaagad ang tauhan ni Jaime. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.